Oh, I turn to you. Hi guys, welcome. In this channel, this reading is for collective again. Your energy at this time. Oh, nag-overthink ka. Meron kang iniisip na nakaramdam ka ng takot. Yun pala kay attack yun. Maaring mga spiritual attack to. Yung nang-atake sa isipan mo. Kaya makaramdam ka ng parang anxiety. Yan ganon. Depression, anxiety. Meron nang-atake sa isipan mo. Ano to nang-atake sa isipan mo? Gustong kontrolin yung isip mo, manipulahin. See? Pero hindi na magtatagumpay ang kanyang mga ginagawa, no? Parang gumagawa ng witchcraft to. Gumagawa ng witchcraft or pwede manifestation with the magician here. What's with the Wheel of Fortune? Hindi kompleto ang kanyang tools. Anong ginagawa niya? Witchcraft. Witchcraft nga. Yung mag-isa lang siya, in-isolate niya sarili niya pag gumagawa siya ng witchcraft. Ayan. Kaya, nag-overthink ka. Sino ba iniisip mo ngayon? Yan ba yung nasa isipan mo ngayon? Yung gumagawa sa'yo ng witchcraft? Hindi. Hindi yan ang nasa isipan mo ngayon. Pero naiisip mo siya. Itong gumagawa ng witchcraft sa'yo, palagi mo siya naiisip. Baka gayuma ba? Palagi mo siya naiisip yung gumagawa sa'yo ng witchcraft. Pero sa ngayon, hindi mo siya, wala siya sa isipan mo ngayon. Pero parang naka-experience ka ng anxiety. Nag-overthink ka. Parang nakaramdam ka ng fear. No? Ganun. Fear, takot. Nararamdaman mo yung energy niya ngayon? Hindi. Hindi mo naramdaman yung energy niya, pero siya gumagawa ng witchcraft. Anong ginagawa niya sa yung witchcraft? Ano yan? Maliban sa yung parang nakaramdam ka ng takot, pwedeng nakaramdam ka ng takot sa paligid mo. Yung anxiety, yung gano'n, parang pwede rin parang nakaramdam ka ng tension, no? Kasi kasama na yun sa anxiety, yung panic attack, mga gano'n ba? Kasama na yan eh. Kasi merong spiritual attack, ginagawa ka kasi ng witchcraft. Ito yung ginagawa niya sa ng witchcraft. Recover ka na din sa illness, sa ginagawa niya sa witchcraft na para nagkaroon ka ng illness, sakit, ganyan. Kagagawa niya yun. Hindi yan natural na sakit. Spiritual na sakit yung ginawa niya sa'yo. At matatanggal yan. Hindi yan normal na sakit. Spiritual nga may gumawa ng witchcraft sa'yo. The Wheel of Fortune. More clarification with the Wheel of Fortune here. Nanginayang to sa'yo. Pwedeng gayuma to, guys. Or, ano bang ginawa niya sa witchcraft? Gayuma. Baka gayuma, no? Love spell. Gayuma nga. Gayuma, kontrolado ka niya, restricted, benign ka niya para hindi ka malaya. Yung isipan mo, manipulated, clouded. Nakapiring yung mga mata mo, parang naka-blindfolded. Hindi mo nakikita yung totoo, yung katotohanan. Nakikita mo ay kasinungalingan niya na pinasok niya sa isipan mo. Manipulation niya. Yung illusions. Of course, pag illusion, hindi yan totoo. Hindi yan katotohanan. Yun ang nakikita mo. Madaming victim niya yun. Biktima ka niya. Parang wala akong magawa. Siya ang masusunod. So kung ano yung gusto niya. Parang siya ang nag-control sa'yo. Pati sa isip mo. Ganon. Kaya nag-overthink ka din. Parang na-experience anxiety. Nanginayang to sa'yo. Dahil, ano ba yan? Taken for granted ka niyan. Tingnan, na-miss yung opportunity with you. Hindi.
Na-miss yung opportunity with you. Na-miss yung opportunity with you. Kaya ganun ang ginagawa niya sa'yo. Gayuma. Witchcraft yan eh. Demonic gayuma. Kahit sabihin yung gayuma, demonic yan sa demonyo yan. So, the Empress, it's a form of witchcraft. Na manipulate yung isipan ng tao. O na experience niya, ganyan. Na yung tao na under sa gayuma o any type of witchcraft, under sa influence and control ng gagayuma, na gumagawa ng witchcraft kasi demonic kasi yan eh. Na manipulate yung utak, tapos naging irritable. Ina-isolate yung sarili. Yung iniisip niya lagi ay yung nanggagayuma sa kanya. Ganon yun. Iba naman yung yung talagang crush mo lang. Kagaya sa akin. Kagaya lang sa akin na. Ngayon kasi yung ayaw kasi magsabi na idol eh. Kaya crush na lang. Kasi bawal yun eh. Magagalit yung God, no? Ano yan? Idolatry yun. Pag kagaya sa akin, yung sabihin ko na ng crush ko yun si Super T. Si TCT ba? Kasi magaling mag-rap eh. Dahil lang sa magaling mag-rap. Gusto ko yung makanta niya. Gusto ko yung mga rap niya. Na, as in palagi ko pinapatugtog yung mga yung mga niya, yung mga music niya, yung mga rap niya, gano'n. Na, as in, gusto ko, no, gano'n. Hindi ibig sabihin nun, ginayuman niya ako kasi hindi niya naman ako kilala. Di ba? Iba yung gayuma. Iba yung gayuma. Pagka hindi ka naman kilala ng tao at hindi ka naman talaga ginayuma, ay wag natin ipilit, no? Kumbaga, ang gayuma na to, yun lang talaga yung gumagawa at may mga sign yan. Kukulong mo yung sarili mo. Basta ina-isolate mo yung sarili mo, hindi siya mawala sa isipan mo, na may mga sign yan eh, tapos mangingitim ka pa nga yan eh. Tapos, hindi ka makatulog din, mahirapan ka makatulog paggabi kasi witchcraft din yan eh. Demonic na yan. Hindi mo mapigilan yung sarili mo. Parang under ka talaga sa kontrol ng gayuma sa'yo. Basta ganun, na napapasunod ka niya sa will niya. Kasi witchcraft yung ginagawa sa'yo eh. Basta ganun. Sino naka-experience yan? Iba yung gayuma sa yung crush lang ha. Baka kasi mag-idolize kaya ayaw ko sabihin na yung mga idol ay ayaw ko. Kasi idolatry yan, no? So yan. So yan. Ang hinaayang yan sa'yo. Pero, ang ginagawa niya sa'yo, para ba nagiging unattractive ka? Parang tinatanggalan ka niya ng attractiveness kung ano yung ikaw. Parang napapalitan kung ano ka talaga. Instead na attractive ka, para bang hindi ka na naging attractive kasi naging iba ka na eh. You know what? Yung mga ginagayuma na tao, yung mga biktima ng gayuma, hindi na yan sila eh. Nag-iiba yung personality nila, nag-iiba sila. Nag-iiba sila. Hindi na sila yung sila. Kahit mag-isip sila. Kasi under sa kontrolo ng gagayuma, under sa influence ng gagayuma, hindi na yan sila. Kaya pero with the Wheel of Fortune dito, what's with the Wheel of Fortune pa dito? Gusto niya swertihin siya, no? Kasi nanghinayang siya. Gusto niya swertihin siya na makuha ang sa'yo. Yung pagmamahal mo. Kasi maaaring lumayo ka dito eh. Yung paghahangad mo, yung gusto niya kasi bumalik ka. Naging matapang ka kasi na lumayo sa kanya. Gusto niya makuha yung emosyon mo. Yung pagmamahal mo, may moon dito. Through deceit. Through panggayuma. Gusto niya makuha yung loob mo.
yung pagmamahal mo. Kasi, nagawa mong tumalikod sa kanya. Lumayo. Naging matapang ka at courageous na lumayo. Tinalikuran mo siya. Gusto niyang bakit kanya ginagayuma? Yan ang tanong. Bakit kanya ginagayuma? Gusto niya talaga bumalik ka kasi lumayo ka sa kanya. Lumayo ka, umiwas ka sa kanya na gusto niya bumalik ka. Lumayo ka eh. Gusto niya bumalik ka. Gusto niya makuha yung loob mo. Gusto niya makuha yung emosyon mo. Yung ma-attach ka sa kanya. Yung parang babalik ka sa kanya. Ganun. Gusto niya makuha yung pagmamahal mo. Yung attention mo. Yung feelings mo. No? Ma-drawn ka sa kanya. Maging ma-attach ka sa kanya para bumalik ka sa kanya. Ganon. Ganon ang ginagawa niya. Ayaw ko niyang bigyan ng kalayaan. Dapat pagka nakaraan na, hayaan na. Huwag nang kontrolin ng mga, lalo witchcraft po. Huwag na dapat gawa ng mga ganyan. Kasi kailangan din ng tao ng freedom. Huwag maging selfish. Yun ang masabi ko dito sa person mo na gumagawa sa'yo ng panggayuma. Kailangan mo din maging masaya. Lahat ng tao, kailangan din maging masaya at makamove on sa nakaraan. Mga past is past. Hindi na kailangan na kontrolin porket ex mo, porket na-miss mo yung opportunity. Diba? Hindi na dapat gawan pa ng mga ganyan na gayumahin. Kung gusto niyang magkaroon pa ng chance na i-pursue ka niya na hindi through gayuma, hindi through deceit, hindi through scheme, kundi through sincerity. Through effort and sincerity. Alam niyo yung effort, hindi sa panggagayuma na pag-effort o paggawa ng mga deceit o witchcraft pa, manipulation. Pag-effort na with sincerity na kausapin ka niya, na gusto ka niyang makasama. So, nasa iyo na yun. Kung tatanggapin mo siya, kung gusto mo siya maging parte ng buhay mo, kung gusto mo siya makarelasyon. Tingin ko naman kung maganda yung offer niya sa iyo, bibigyan ka niya ng magandang buhay, maging loyal sa iyo, at mamahalin ka niya, iingatan ka niya, ay hindi mo naman tatanggihan yan. Kung mabuti ang kanyang intensyon, di ba? Walang halong laro, walang halong panlilin lang upang dideceive. Right? Pag hindi nila magawa yung mag-effort with sincerity na makakontakin ka o kausapin ka ng diretsahan, di mag-move on na lang sila. Huwag na nilang kontrolin ang buhay mo. Huwag na nilang kontrolin, lalo ng witchcraft. Huwag na nilang pakialaman na gusto nilang kontrolin ang buhay mo. Para maging masaya ka naman sa buhay mo. Magkaroon ka naman ng freedom. Malaya kang gawin mo gusto mo. Pumili ng gusto mo na buhay o person. May kanya-kanya namang buhay ang tao. Hindi mo naman siya kinokontrol eh. Hindi mo naman siya ginagawa ng witchcraft. Hindi mo ba ginagawa ng witchcraft yan? Hindi mo siya ginagawa ng witchcraft. Hindi ka naggagayuma dyan. Diba? Sa akin, ganun yung yung paniniwala ko. Ganun yung mindset ko. Hindi ko naman sila kunokontrol. Sa akin, dahil wala na din naman akong paki sa kahit yung mga ex ko, hindi ko din naman sila kinokontrol. Hindi naman ako gumagawa sa kanya ng gayuma. Hindi ko naman sila ginagawa ng witchcraft, no? Na gustong kontrolin ang love life nila, ang buhay nila. Ang akin, wag lang nila akong kontrolin.
Basta ganun yung sa akin. Yung sa akin, huwag nila akong kontrolin na gawan pa ng witchcraft o gayuma. Kasi para saan, past is past. Basta ganun yung sa akin. No? Na huwag na nila akong pakialaman sa buhay ko. Huwag na nila kontrolin yung isip ko, yung buhay ko. Huwag may kanya-kanyang buhay ni. May kanya-kanyang buhay. At ako ay hindi din naman ako nangingialam sa kanila, sa love life nila, sa buhay nila. Hindi naman ako nakukontrol sa kanila. Hindi ko naman sila ginagawa ng gayuma o witchcraft. Basta ganun sa akin. Ikaw daw, hindi ka naman gumagawa ng witchcraft sa kanila. So, ba't ka pa nila gagawa, no? Ba't ka pa niya gagawan? O, diba? Na-miss yung opportunity with you. Maring pwedeng isa sa past person mo or nagkagusto sa'yo na na-miss yung opportunity with you na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makarelasyon ka. Itong taon to. Anong gusto sabihin sa'yo na itong tao na nanggagayuma sa'yo? Defensive. Defensive siya. Ibig sabihin, takot siya. Natakot siya na Kaya siya naging defensive. Na makarecover ka from heartbreak. Na makamove on ka. Na matanggal na yung gayuma sa'yo. Hindi. Matanggal na yung pain, sakit. No, matanggal na yung na makarecover ka from heartbreak. Let's see. Na makarecover ka pa from heartbreak. Ano to past person, ex mo. Nagagayuma sa'yo. Kasi takot siya na makarecover ka from heartbreak. Kasi doon ko niya nakukontrol habang yung nasasaktan ka pa. Yung pag nasasaktan ka pa kasi sa isang tao na naghiwalay kayo, no, sa past person, meron ka pang pagmamahal yan, meron ka pang feelings yan sa kanya, pero pag wala na, hindi ka na nasasaktan, naka-move on ka na, naka-recover ka na ng tuluyan, para hindi mo na siya kailangan na bumalik sa buhay mo, hindi mo na siya kailangan, hindi ka na naghangad niya na makabalikan kayo, hindi ka na attached sa kanya, ganyan, wala na attachment talaga, ganon. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng tao na ito na nagkakayuma sa'yo? Magtatagumpay siya. Magtatagumpay siya na magtatagumpay siya at makita ng mga tao na magtagumpay siya, na maraming tao na magtagumpay siya, ng public na makita siya ng public na magtagumpay siya na the Hierophant. For clarification with the Hierophant here. Masira yung pamilya mo. Na kung meron kang masira yung pamilya mo. Hindi. Na hindi kayo magkatuluyan ng isa mong person. Baka ganun, ha? Hindi. Na hindi masira yung pamilya. Mag-iwalay kayo ng kung mayroon kang karelasyon. Let's see, ayun. Yun ang ginagawa niya. Gusto niya din mag-iwalay kayo ng karelasyon mo. Kung mayroon kang karelasyon, o partner, o ka-live-in, o asawa, or karelasyon. Makita doon ng public na magtagumpay siya na maghiwalay kayo ng karelasyon mo. Sa ginagawa niyang pang-manipulate, pasunurin ka nga niya sa gusto niya. Hierophant, parang pinapaniwala ka niya kasi, di ba, kinontrol ka niya yung isip mo. Pati yung buong ikaw, under ka sa control and manipulation niya, deception, witchcraft na ginagawa, gayuma. Pasunurin ka niya kung ano yung gusto niyang gawin mo.
Pinapaniwala ka niya ng mga kasinungalingan niya. Illusions, lies, deception, manipulation niya. Yan. So, nasa iyo na yung kung maniwala ka. At yung nasa loob ng isipan mo ngayon ay hindi yan ang totoo. Under ka sa manipulation and control niya. Parang may nakapiring sa mata mo. Hindi mo nakikita yung katotohanan. Kasinungalingan, nakikita mo. Ano lang siya, yung illusions na kinreate niya. Sinet niya sa isipan mo, sa mind mo, sa mga mata mo. Ganon. Obserbahan mo, parang ano ka, irritable lagi pag may gayuma ka. Ganon. Tapos, mayroon pa daw niyan. Mapapanaginipan mo daw yan kahit minsan. Yung tao nang gagayuma sa'yo. Ganon daw yun. Mapapanaginipan mo yan. Madalas o kahit minsan. Based on my experience, kahit minsan. Mapapanaginipan mo. Baka pwede pa niya na sabihin niya sa'yo na dahil mukhang may nakaraan kayo nito, kung past person mo to, nung kayo pa, baka sinasabihan ka nito na makikita mo ako sa panaginip mo, mapapanaginipan mo, tapos makikita mo siya sa panaginip mo. Ibig sabihin nun, ginagayuma ka pagka ganun. Sa tingin ko lang. Ganun ba yun? Ganun ang ginagayuma ka pala. Kaya makikita mo sa panaginip mo. Kasi isa rin yun sa sign na makikita mo sa panaginip mo. Mayroon akong na-experience kasi niyan na dati pa yun na sinasabi niya mapapanaginipan mo, makikita mo sa panaginip mo. Hindi siya Pinoy. Koreano siya. Papanaginipan ko nga siya. Pero wala na kami. Matagal na yun. Ibig sabihin pala ginagayuma. Nanggagayuma para makita mo siya sa panaginip mo. Ganon. Ganon pala guys. Kasi makita mo nga talaga sa panaginip mo. Magkasama kayo sa panaginip mo. Tapos pagka umaga, tanungin ka, napanaginipan mo ba ako? Sabi. Panaginipan mo ba ako kagabi? Did you see me in your dream? Yung panay ng gayuma pala. Ganun pala yun. Sabi ko, oo. Oh. Ganun pala yun. Kaya pala makikita mo sila sa panaginip mo pag ginagayuma ka. Based sa experience ko yan, ganun. Baka ganun din ang baka tinatanong ka din kung napanaginipan mo. Ibig sabihin, pag tinanong ka, tinatanong nila yan kung umipikto ba yung gayuma nila. Tama ba? Ano ba yun? Kaya nila tinatanong kung umipikto ba? Tama. Nag-aantay kung umipikto nga. Nag-aantay kung umipikto ba yung gayuma. Pag napanaginipan mo nga sila, ibig sabihin, umipikto yung gayuma. Oh! Hindi kasi ako expert sa mga ganyan. Tsaka hindi ako gumagawa ng ganyan. Kaya, dati, nag-testing lang ako niyan sa ex ko na Pinoy. Parang may cross sa papel ba. Napanood ko lang yan eh. Tapos tinry ko kung effective. So, epektibo guys. Panay ang message sa akin guys. Tinapon ko nga. Sabi ko, ginayuma lang kita. Sabi ko, titapon ko na to. Natakot ako eh. Wala ko na. Hindi ko na ginawa. Tinapon ko yun. Gusto ko lang malaman kung epektibo. Epektibo nga. Diyos mio.
mm, yan, gusto niyang kontrolin talaga ang buhay mo. More clarification with the Hierophant here. Yung parang i-reject ka na, i-reject ka na ni person mo. Pwede nga. Let's see Yeah, i-reject ka na ni person mo. So, kung meron kang karelasyon ngayon, o partner, o ka-live-in, or whatever, asawa, or karelasyon man, o contact, connect, pwede nga. Para maging cold siya sa'yo. Kasi pati yun pala, minamanipulate niya. Ginagawa niya ng deceit, witchcraft, para maging cold sa'yo, lalay ang loob niyan, i-reject ka na niya, ganun. Ganun dapat, pagka wala na, huwag nang try na kontrolin ang buhay. Kanya-kanya ng buhay para malaya ng mamuhay yung bawat isa, di ba? Wala nang kontrolan, wala nang mga ganyan-ganyan. Tsaka yung witchcraft na yan, demonic yan. Hindi yan sa Diyos. Palayain naman yung yung past na sa mga ganyan. Pero kung sakaling gusto mo bumalik, edi, ayun nga, maging sincere. Like mag-offer ng offer, na sincere na offer, hindi through witchcraft, kundi yung, alam yung may effort talaga in 3D, hindi na through astral, mga ganyan, through spiritual, kundi in 3D, yung pag-effort, yan, pag-effort, diba, dapat sa'yo ganun, hindi na gamitan pa ng mga kaliwa, mga kademonyuhan, yan. Malay nga naman niya, at matanggap mo siya sa buhay mo. At nasa'yo naman ang desisyon niya. Yan. Ano ang gusto niya mangyari sa inyo? Bakit kanya ginagayuma? Ang mag-reach out ka nito. Tama ba? Gusto niya mag-reach out ka. Clarify natin. Tama. Gusto niya magtagumpay siya na mapa-reach out ka niya. Ang gusto niya, mag-reach out ka. Dahil under ka sa control niya. Ang gusto niya mag-reach out ka. Ba't hindi siya ang mag-reach out sa'yo? Ba't ikaw ang gusto niya mag-reach out? In 3D, gusto niya mag-reach out ka. Yung kontakin mo siya, i-message mo siya, tawagan mo siya, puntahan mo siya, ganun. O may magparamdam ka sa kanya, like i-message mo siya nga, mga ganun, i-text mo siya, o i-chat mo siya, ano pa, yung ibang communication, i-email mo siya, kunwari, kung patay ka na, kunwari, well, ito explain ko muna to. Ang mag-reach out kayo, hindi mo itataas yung wall mo. Hindi mo itataas yung guard mo. Ibaba mo na yung guard mo. Hindi ka na maging guarded. Ikaw mismo mag-reach out sa kanya. Siya tong may gusto na bumalik, magkabalikan kayo, o maging, ano ba gusto niya mangyari sa inyo? Yung magkaroon ng equal give and take sa inyo, tapos, kailangan ikaw mag-reach out dahil ginagawa ka niya ng gayuma, dahil kinukontrol yung isip mo, yung buhay mo, love life mo, pati ngayon kung meron kang karelasyon, pati yan ginagawa niya ng witchcraft po para i-reject kayo, para hindi na maging malambing sa iyo, para hindi na mag-offer sa iyo ng mga ano man, para hindi na maging loving sa iyo, ng ganun. Kunwari, kung patay ka na,
Ano maging reaksyon niya? Dahil pinapahirapan ka niya. Pinapahirapan ka niya eh. May ito source nun kanina lumabas. Pinapahirapan ka niya. Dahil sa ginagawa niya, parang wala kang magawa. Kinontrol ka niya. Kinontrol niya yung buhay mo. Pati yung isip mo. Pati yung love life mo. Dahil lang sa selfishness niya. O dahil sa greed niya. Hindi na siya mag-take na action. Hindi na siya maging excited na mag-take na action sa'yo. Kasi patay ka na eh. Hindi. Saan? Sa iba? Kasi sa iba, para mag-asawa. Hindi na siya mag-take na action sa iba o hindi na siya mag-pursue ng iba para mag-asawa kasi bigo siya, pagpatay ka na. Oh. Kasi instead na mag-take siya ng action sa'yo, anong ginagawa niya action? Gayuma. Ang dapat niyang gawin na action, mag-effort sa'yo eh. Mag-effort in 3D. Mag-effort continuously na, alam mo yung walang halong laro. Walang halong manipulation. Na walang halong witchcraft. Na walang halong gayuma. Na with sincerity dapat. Yung sincere siya sa intention yung makasama ka. Bukas yung bunganga niya. Maging prank ka siya kung anong gusto niya mangyari sa inyo. Diba? Gamitin yung kamay niya. Mag-type ng gusto niya i-message sa'yo. O tawagan ka. Hindi niya magawa. Putulin niya kamay niya. Kung hindi niya magawa, tigilan ka niya. Hagawa ng gayuma. Palayain ka niya. Hindi niya magawa yan. Mag-effort sa'yo with sincerity. Ay, ko, masakit yung kuko mo, plangga. Sige na, baba na. Baba na, sige na, bibig ko. Ano yun? Aray. Dapat ito eh. Yan. Dahil hindi siya ang nahihirapan sa ginagawa niya. Ikaw ang pinapahirapan niya. Make me dancing in the moonlight. Take me down, I'll never let you go. Pwedeng mag-effort na to sa'yo continuously. Kaso lang baka witchcraft naman ang gagawin niya. Na effort. At gano'n siya gano'n ang hilig niya gano'n kahilig siya sa witchcraft. Ang witchcraft, paggawa ng witchcraft, ikaka-impyero ng kaluluwa yan eh. Yung mga gumagawa eh. Pero, ewan ko, ba't sige sila gawa ng ganyan? More clarification with this. 8 of Pentacles. Anong effort yung gagawin niya towards you? Mag-risk. Mag-risk daw siya. Na baka witchcraft na. Walang kwenta yan. Pag puro witchcraft, pag sige siya gawa witchcraft, yan pa nga ang maghahadlang na makasama ka niya. Kasi yung mga demonyo dyan, spirit, ayaw naman nila maging masaya ang tao. Manipulahin lang siya manipulahin, kontrolin siya ng kontrolin. Paggawin ng witchcraft, hindi siya yung maging porsigido na mag-take na action sa in 3D. Kasi kung may mga taong kontrabida, mas kontrabida ang mga demonyo. O diba? Mas kontrabida ang mga clean spirits. Gagamitin lang siya. Ipapahamak ng kaluluwa niya. Para maparusahan si impyerong kaluluwa niya afterlife. Gagawa niya ng witchcraft. Sino ba ang kumukontrol sa kanya na mag-take na action? Yung mga spirito and demons na ginagamit na
na nag-uudyok sa kanya gumawa ng witchcraft. Sabihin na natin ganun. Tama, yun ang nagkukontrol sa kanya. Yun ang pumipigil sa kanya. Pero kung itigil niya yan, yung paggawa ng witchcraft, mangingi ng kapatawaran. Itigil niya yung panggagayuma, mga witchcraft na yan. Any witchcraft, sorcery, witchcraft, black magic, mga ganyan. Hindi na yung mapipigilan eh. Kung ano man yung gusto niyang buhay, kung gusto niya maging masaya sa buhay. Kung gusto kanyang makasama, this person could able to take action. Magpabindita na din siya kasi may mga evil spirit yan, demon sa katawan dahil yan ang gawain niya. Pabindita. Ewan ko lang kung effective yung bindita, guys, ha? Alam niyo, may sinabi sa akin yung gano'n. Ako dapat kailangan sabihin. Kasi hindi ko naman ginagawa kasi. No? Kasi sa akin kasi, yung mukha ko kasi, parang natubuan ng mga skin diseases. Pag umaga daw, inom ako ng tubig. Narinig ko yung boses niya eh. Sabi niya sa akin. Pero pag yung ina-trance state ako ba, malaki ang boses ng God kasi nagsimulang pagkabata pa ako. Talagang pinapakitaan ako ng vision yan. Pero kwento ko na yan. Sa iba na, alam nila yan. Maliban na sa mga baguhan. Narinig ko yung boses. Malaki ang boses ng God na powerful talaga. Nagpakita na ngayon sa sa vision daw, yung ina-translate o tulog ako. Alam mo yung ina-translate, parang nag-agaw tulog. Parang nakaidlip ka na. Yung nakaidlip ka na niya na. Yung patulog ka na. Yung nakaidlip ka na yun. Wala ka na sa consciousness. Ganun. Pero pag tulog na tulog ka, parang naginip ka na, mga ganun. Yun, doon ka nagkakaroon ng vision eh. Ewan ko kung dapat ko sabihin to eh. Yung sa akin naman, pag umaga daw, pero hindi ko naman nasusunod, guys. Kaligtaan, nakalimutan ko minsan ba, ganun ba? At ayaw ko din minsan. Inom ng tubig at isang baso. Pag kagising, tapos, yung bawang, ewan ko, dapat kong kwento to sa inyo. Yung bawang, kakain ng bawang na hilaw. O so yun ang inano niya sa akin. Baka pantanggalin yun ng mga evil spirit o kaya ay mga spill sa katawan yung bawang. Baka. Baka pang patay ng mga bakterya. But bakterya, parasite naman sa akin yun. Ewan ko lang. Basta yun ang yun. Yun natandaan ko baka ano yun may spiritual na protection din yung narinig ko yun, may mga spiritual na protection yung bawang eh. Tsaka yung tubig cleansing, pang cleansing yan kaya kanina yung pagising ko nalala ko may sinabi sa alam God tinry ko naman yung bawang kasi hindi ko talaga kaya malasa. Pinilit ko na lunukin kahit sa tiyan na guys nalunok ko ang pangit ng pakaramdam ko sa tiyan ko. Buti sana kung sanay yun. Bangit sa pakiramdam. Ang pangit kasi na lasa, lalo pag hilaw. Okay lang pag luto eh. Masarap pa eh. Para malinam na eh. Pag hilaw, kailangan hilaw daw eh. Pangit ng lasa talaga ng bawang pag hilaw, guys. Parang nakilkigan ako eh. Parang nginig ako. Baka natanggal yung spell. Nanginig-nginig ako pagtapos. Parang nakilkigan. Parang nanginig-nginig ako. Sa pangit ng lasa kasi. Siguro sa pangit ng lasa kaya nanginig-nginig ako. Parang nakilkigan. Yung gano'n. Nabalabi ako. Pangit ng lasa. Parang na lang ako.
ano yung goal niya, ano yung vinivision niya, o yung hindi yung vinivision na kagaya ng sa Bible ng vision na yan, yung nagpapakita ng mga vision, yung gana, iba yung vinivision dito na meaning, ibig kong sabihin, yung parang pinapangarap niya, yun, ano ang pinapangarap niya, yung maagaw ka, manakaw ka, yung makuha ka ng through deceit, yun ang pinapangarap niya. Yung superior siya. Siya ang masunod. Siya ang, kung anong gusto niya, yun ang masunod na makontrol niya yung buhay mo. Makuha ka niya through deceit. Ano yung gusto niya makuha pati? Yung inaantay niya. Yung hindi pa niya na-actionan. Hindi niya pa na-actionan in 3D. Tama. Hindi. Yung hindi, pwede din na kung meron kang person, mapadelay na magkakaroon ng union sa inyo, na meron kang person na sa malayo, or ano, gusto niyang padilihin yon, no? May gusto siyang padilihin na hindi makapag-take ng action. Yun ang goal niya, gawa niya ng deceit. Na makuha ka niya through this deceit. Let's see. Tama talaga eh. Makuha ka niya through deceit talaga eh. Alam siya yung superior. Ibig sabihin siya yung kontrolado niyang buhay mo. Kontrolado yung sitwasyon mo. Siya yung nangungontrol sa'yo sa love life mo. Kung ano mangyari sa buhay mo. Pipigilan yung mga darating na mga tao sa buhay mo na mag-approach sa'yo. Yung ganun ba, may pagkaano to controlling itong taong to para bang napaka-selfish. Napaka-greedy. Napaka-deceitful din. Manipulative. Kasi witchcraft yung ginagawa niya. Manipulative talaga. Deceitful talaga. Kaya Satanas yan. Yung tao na gumagawa ng ganyan. Hindi yan sa Diyos. Kung sakali na yumaman man yung mga gumagawa ng ganyan, o yan ang sandalan. Actually, madaling nga kumita ng pera pag yan ang mga gagawin mo eh. Yung mga witchcraft. Kasi sa demonyo yan. Pagka mga ganyan na kademonyuhan yung ginagawa, di ba, karamihan yung mayaman. Hindi nyo alam. Kaya yan ang nilalapitan, nakukuha nila yung gusto nila. Meron pa mga tao na bibenta ng kaluluwa nila mismo sa devil. Kapalit ng fame, kayamanan, kung ano pa yung inihiling nila. Kasi madali nila makukuha yung gusto nila eh. Pag sagad, dadaan ka kasi sa mga pagsubok. Mahirap ang mga pinagdadaanan ng mga sagad. Yun nga lang. Kaya masisave man yung kaluluwa mo. Kung ikaw ay sumulunod ng God. Pag sumulunod ka ng God, takot kang gumawa ng mga ganyan na eh. Hindi ka nagagawa ng mga witchcraft eh. Pag sumulunod ka ng God. Pagka sa God ka, pag sa Diyos ka, pero susuporta naman sa Diyos, sa iyo ay Diyos. Kahit na may mapagdadaanan ka pagsubok, ganun ang sagad. Kaya pinipili ng maraming tao doon sa demonyo, mga demonic na gawain, doon kay Satanas. Na magbenta sila ng kaluluwa doon kay Satanas kasi makukuha nila instant yung gusto nila. Like fame, wealth. Akala nyo ba yung mga yumayaman, lalo na sa Hollywood, hindi yan under ni Satanas. Kahit yung Hollywood, gumagawa sila ng mga ritual. May mga offering sila kay Satanas. May mga nag-expose yan sa Hollywood din. Yung mga sumikat na yan, yung mga ano na yan sa Hollywood, hindi naman siguro lahat. Ewan ko lang. Ang sabi, halos lahat daw eh. Ewan ko, basta hindi naman siguro lahat. Basta tingin ko lang. May mga nag-expose yan. Kaya nila narating yung ganyan na tuktok ng tagumpay dahil sa mga nagbinta sila ng kaluluwa nila sa devil. Kasi, di sa nangingialam ako na-expose ko lang dito kung ano yung realidad talaga. Na pag sa demonyo yung gawain mo, pag sa demonyo ka, madali ka talagang
mag-succeed, makaakyat sa ladder of success, ma-achieve mo yung mga gusto mo, maging famous ka, ganun. Yun nga lang, yung kaluluwa mo naman, kumusta? Ano naman mangyayari sa kabilang buhay? Dahil ang mga ganung gawain, may kapalit yan. Di ba? Hindi yan igagrant ng devil kung walang kapalit yan. At lalo na nabinta ng kaluluwa nila. Doon sa likod, usong bintayan ng kaluluwa doon para lang maging famous sila, ma-achieve nila kung saan sila ngayon. Dahil yun sa mga ginagawa nilang satanic or kadimunyuhan. Dahil sa mga pag-offer na kay Satanas at pagbinta nilang kaluluwa nila kay Satanas. Pero hindi nila naisip, guys. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Oo, importante yung pera, kayamanan. Pero saglit ang buhay dito sa mundo eh. Saglit lang. Hindi naman forever dito nabubuhay ang tao. Namamatay ang tao. Sa kabilang buhay ang eternal na. Ito ang gumagawa ng deceit. Dapat ay magbago siya. Focus na lang siya sa buhay niya. Personal niyang buhay. Hindi na makontrol siya ng buhay ng iba. Makontrol siya sa buhay mo. Hindi na kontrolin ka niya. Selfish naman siya. So, ano yung goal niya pati? Itong nanggagayuma sa'yo. Maliban siya. Magkaroon ng nabigin sa inyo. Ang tanong, pag nakuha ka niya, sakali lang. Lang. Pag nakuha ka niya, ingatan ka ba niya at pahalagahan ka niya throughout life? Oo, mamahalin ka niya. Alagaan ka niya, ingatan ka niya throughout life. Yun. Pero mali itong ginagawa niya ito. Nagagawa pa siya ng mga ganyan control yung buhay mo. So, ayan, ito na lamang for collective reading.